Rumaragas ang pagpapala po sa ating lahat para sa ating pangaraw-araw na talata. Tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 8, simula versikulo 6 hanggang versikulo 15. Gayon nga ang ginawa ni Aaron, umahon sa ilog ang mga palakang di mabilang sa dami at kumalat sa buong Ehipsyo. Ngunit nagaya rin ito ng mga salamangkero sa magitan ng lihim nilang karunungan. Ipinatawag ng paraon sina Moses at Aaron at sinabi, hilingin ninyo kay Yahweh na alisin ang mga palakang ito at papayagan ko na kayong maghandog sa kanya. Sinabi ni Moses, karangalan ko pong malaman kung kailan ninyo ibig na idalangin ko kayo kay Yahweh. Pati ang inyong mga taon at nasasakupan at mawawala na ang mga palaka maliban sa nasa ilog. Bukas kung ganon, sabi ng paraon. Matutupad po ayon sa inyong sinabi para malaman ninyong na walang makakapantay kay Yahweh. Mawawala ang mga palaka, ang matitira lamang ay ang nasa ilog. Lumakad na sina Moses at Aaron at tulad ng pangako nila, idinalangin ni Yahweh ni Moses na alisin ang mga palakang nagpapahirap sa paraon. Tinugon naman siya ni Yahweh na namatay na lahat ang mga palaka sa mga bahay at mga bukid. Ibinunto ng mga Ehipsyo ang mga palakang patay na umaalingasaw sa buong Ehipto. Ngunit nagmatigas uli ang paraon nang siya ay makahinga na naman ng maluwag. At tulad ng sinabi ni Yahweh, hindi pa rin siya nakinig kina Moses at Aaron. So sa passage na ito, mababasa natin ang katigasan ng ulo ng paraon. So lesson learned, wag nating gayahin yung Pharaoh. Pero pinauna ng Diyos sa kina Moses at Aaron na ganun nga ang gagawin ng paraon. Kung nung panahon nila, ang Diyos ay gumawa ng paraan, maparusahan lang yung paraon. Sa panahon natin ngayon, kung sino man ang paraon sa ating buhay, asahan mong kaya rin silang parusahan ng Diyos. Kahit pa sila ay makapangyarihan o nasa posisyon o kung ano pa man sila o kung sino man sila, kaya pa rin silang parusahan ng Diyos. Kaya ang passage na rin na to ay nagsisilbing warning sa mga present day Pharaoh na ginagawang alipin ang mga nasa paligid niya. Kung noon ay pinarusahan ng paraon, ngayon kahit na sino pa man yan, kaya pa rin niyang parusahan ng Diyos. Regardless ng title, ng position, or ng authority, kapag sila ay nagpakaparaon, parurusahan sila ng Diyos.